ating lahat. Evening po. So, ang verse po natin ngayong gabi ay matatagpuan po natin in Acts 1 verse 8. Ang sabi po doon, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Maraming salamat po sa gabing ito, inyo pong binigay sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe na inyo pong pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Dalayan po namin na ito po ay ma-receive po namin. Ito po ay hindi mawaglit sa aming puso't isipan. Nang sa gayon, ang inyo pong instruction for us ay i-apply po namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So yung Book of Acts po, kilala po siya sa pagtatala ng mga miracles na ginawa ng mga disciples sa pamamagitan ng banal na espiritu. Andiyan po yung pagpapagaling ng mga disciples sa mga may mga iba't ibang mga karamdaman. Andiyan yung pagpapalayas nila ng mga demonyo sa mga tao. Andiyan rin po yung mga pagpipreach nila. Yung isa nga pong sinasabi nila, Pastora, the greatest preaching ni Peter ay matatagpuan po in Acts. Isa po sa mga examples ng kanilang miracles is found in Acts 5 verse 15 to 16. Sabi po doon, "As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed." Tulad po na sinabi natin kanina, napakarami pong mga pagtatala ng mga miracles na ginawa ng mga disciples na makikita po natin sa Acts. Dahil po dito, maaaring ma-associate natin na yung sinasabi dun sa verse natin kanina in Acts 1 verse 8, na yung power na sinasabi dito ay patungkol sa miracle works o mga paggawa ng mga milagro sa pamamagitan ng banal na espiritu. Bagaman, totoo po na yung miracles na ginagawa nila ay galing po sa banal na espiritu, hindi po yun yung main point kung bakit sinabi ni Jesus sa Acts 1 verse 8, yung power na marireceive nila. Hindi yun yung purpose ng power. Yung miracles, hindi iyon yung purpose. Yung sinabi niya po, si Jesus po kasi yung nagsasalita dyan, yan po ay response niya sa tanong ng mga disciples sa kanya in Acts 1 verse 6. Ang tanong po nila kay Jesus, sabi po doon, Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" Doon sa nabanggit po ni Pastor Rachel, yung The Chosen last Sunday, dahil po ito po ay pagsasadula, mas nabibigyan po nila ng kulay or ng character yung mga pinaportray nilang mga characters. Nabibigyan nila ng mga background, yung storya ng bawat characters. At doon po, doon sa pagsasadula po nila sa The Chosen na series, pinapakita po doon na sila ay oppressed ng Rome. Sila ay inaalipin ng mga Romano. At dahil po doon, nung dumating po si Jesus Christ doon sa series, ang ina-expect kaagad nila na Mesiyas, parang sabi nila, ang ina-expect namin na Mesiyas ay isang pinuno na merong daladalang mga militar or mga armed forces, kumbaga marunong pong lumaban. At kung yun po yung nasa isip natin, kung yun kaagad yung portrayal, may isip kaagad natin na ang gusto ng mga Israelita nung time na yun ay kalabanin yung mga Romano. Ngunit, yun nga po, kinorek po ni Jesus Christ dun po sa series, yung mga Israelita nung time na yon,
hindi yun yung klaseng revolution na ibibigay niya sa mundo. Hindi yun yung klaseng pagsagip sa Israel ang nasa isip niya. Sabi po in John 3 verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Sa Tagalog po, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Contrary dun sa sinasabi ng mga Israelita na isang pinunong militar, ang ino-offer ni Jesus Christ ay pagsagip hindi mula sa mga Roman soldiers, kundi sa pagkakaalipin mula sa kasalanan. Ang sabi po in John 8, verse 34 and 36, ang sabi po ni Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Verse 36, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Kaya nung itanong muli ng mga disciples, ito pong tanong na ito, kasi in previous verses, or kahit nga po doon sa The Chosen, wala pa yung ascension ni Jesus Christ, yun na agad yung tanong ng mga Israelita sa Kanya, hindi lang yung mga disciples. So nung itanong po ulit sa Kanya, itong tanong na ito in Acts, ang response ni Lord ay ibang klaseng power. Hindi power para pabagsakin yung mga kalaban nilang bansa, kundi kapangyarihan upang makapagbigay ng kalayaan sa mundo. Basahin po muli natin yung verse natin. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Yung pagdating po ng Holy Spirit, alam po natin na ito po ay na-fulfill sa sumunod na chapter po, yung Day of Pentecost. And in Acts 4, verse 31, sabi po doon, "After they prayed, the place where they were meeting was shaken. They were all filled with the Holy Spirit." Parang medyo nag-feedback po. Pwede pong pabawasan na lang po yung volume. Thank you po. Sabi po doon, "After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and spoke the word of God boldly." So yung point po ng pagbibigay ng kapangyarihan ng banal na spirito ay hindi po dun sa miracle works na sinasabi natin kanina, kundi upang tayo ay mag-witness kay Jesus Christ. Tayo ay makapag-share ng gospel. Sabi po dun sa verse natin, sa verse 31, "And they spoke the word of God boldly." Basahin po natin Acts 5, verse 12 and 14. "The apostles performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number." Isa pa po, Acts 8, verse 6 and 12. "When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid attention to what he said. But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women." So kung mapapansin po natin, doon sa dalawang verses po na binanggit natin, na after ng kanilang pagpipreach, or kuminsan may kasamang miracle works, kasunod po kaagad nito ay yung pagtatala kung may mga nadagdag ba doon sa kanilang bilang, doon sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. And katulad po ng sinabi natin kanina, that is the goal. Yung pag-share ng gospel, yung pag-witness natin kay Jesus Christ. Doon po sa preaching po ni Pastor Rachel sa Walk in the Spirit, diniscuss niya po yung kahalagahan ng patuloy na pag-i-invite natin ng banal na spirito sa ating mga buhay. Dahil in connection to Acts 4, verse 31, sa pamamagitan lamang po ng banal na spirito, tayo nakakagawa ng mga bagay na usually hindi naman natin kayang gawin.
Minsan magugulat tayo na bigla tayo nakapag-share sa stranger. Mahihain tayo. Bigla tayo nakapag-share bigla. Isipin natin na tayo ay uutal-utal kapag tayo ay nagre-report sa ating work or kuminsan sa ating eskwelahan kapag pinagre-report tayo sa mga subject natin, uutal-utal tayo. Pero pag pinagturo tayo ng Word of God, pag pinag-share tayo sa stranger, magugulat ka na tuloy-tuloy yung pagsasalita natin. That is the work of the Holy Spirit. Ngunit, katulad po ng paalala ni Pastor Rachel, dun sa preaching po niya na yun, yung illustration niya po patungkol sa medyas, kung maalala niyo po, na yung banal na spirito ay makaka-work lang sa atin, depende sa kung gaano kalaki ng parte ng ating buhay, tayo nagpapasakop sa Kanya. Kung doon sa illustration po ni Pastor, hindi na po ako nagdala ng medyas. Doon sa illustration po ni Pastor Rachel, kung kunyari po, ito po yung medyas, tapos ito yung kamay natin. Kung hanggang dito lang yung, ito po yung sa kamay sana. Kung hanggang dito lang po yung ilalagay natin sa medyas, hindi po natin magagamit yung function nito. Pero kung hanggang dulo po, magagamit natin yung kabuuan ng medyas. And it is the same with us. Kung parts lang ng ating buhay yung ipapagamit natin sa ating Panginoon, sayang po yung opportunity na tayo ay makapag-witness sa ibang tao. Kung, Lord, papagamit ako sa iyo sa aking prayer life. Lord, I will give my all sa iyo sa aking pagde-devotion. Sa aking pag-worship, Lord, itataas ko talaga ang aking mga kamay. Kakanta talaga ako, Lord. Sasayaw ako, hindi ako mahihiya. Pero kung mabigyan tayo ng tasks na pag-share sa labas, kung pangungunahan ka agad natin na nahihiya ako, kumakabog kasi yung puso ko kapag ako ay nag-share. Sayang po yung power. Sabi natin kanina dun sa preaching po ni Pastor Rachel, yung power na binibigay sa atin ng Panginoon, never ito nagkukulang. Sure tayo na when we let ourselves be filled by the Holy Spirit, ang power ay nandun. Hindi nagkukulang ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nagkakaproblema lamang po ay yung kuminsan tayo, pinangungunahan po tayo ng ating kaba or ng ating mga weaknesses. But if we continually ask the Holy Spirit to fill us, katulad nung sa preaching nga po ni Pastor Rachel, sa pamamagitan ng ating pananalangin, everyday, minuminuto tayo ay nananalangin sa ating pagbasa ng ating Word of God, sa pagsasaliksik natin ng Kanyang salita, then can we claim yung power na sinasabi sa ating pag-witness. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pwede rin po siguro nating maidagdag sa ating hometown, kung sa poblasyon, sa Tunasan, Bayanan, Santa Rosa, kung saan man po tayo dali ng ating Panginoon, kung tayo ay magpapasako sa Kanya, there will be power. Amen? Tayo po manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Maraming salamat po sa inyo pong napakagandang pangako. Maraming salamat po sa inyo pong banal na spirito na inyo po ipinagkaloob sa amin. Lagi nagga-guide sa amin, aming advocate. Maraming salamat po sa power na inyo po ipinangako in Acts 1 verse 8. Dalangin lamang po namin kung papaano kami po ay kaparte dito sa Great Commission na ito para maipahayag ang inyo pong salvation, ang inyo pong message of salvation sa ibang tao. Dalangin po namin na ito po ay instill niyo po sa aming mga puso ang desire na makapag-share ng inyo pong salita sa ibang tao. And most importantly, Panginoon, sa aming families, sa aming mga kaibigan, sa mga ka-close po namin, ito po ay ma-share po namin. We acknowledge, Panginoon, that it is not by our strength, hindi po sa aming skills na sila ay madadala po namin
sa inyo, but through your power. And we have faith, Panginoon, that kayo po ang siyang kikilos sa kanilang mga puso. And right now, as we continue our praise and worship sa aming prayer meeting, patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming mga kamag-anak na hindi pa po nakakilala sa inyo, ang aming mga kaibigan, and even yung mga tao na hindi pa po namin nakikilala. Tuloy po namin sila itinataas sa inyo. Holy Spirit, work in their hearts. Nang sa gayon, sa kanilang mga Zateo moments, sa inyo pong perfect timing, na aming pag-share ng Word of God sa kanila, ay maging hinog na po ang kanilang mga puso at sila po ay makakilala sa inyo. Dalayan po namin na bigyan niyo po kami ng puso na katulad sa inyo. Nais niyo po na ang lahat ay makakilala sa inyo, maging parte ng inyong pong pamilya. At dalayan po namin na ito rin po ay ilagay niyo po sa aming mga puso ang desire na ang lahat ng tao ay makakilala rin po sa inyo. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen.